Binabati kita, Masked Billiard God, sa muling pagkapanalo bilang kampeon ng mundo at ang naging kauna-unahang 5 beses na kampeon sa pandaigdigang kampeonato ng bilyar. Masked Billiard God, ang panahon mo ay tapos na. Hinto. Bilis, hulihin niyo siya. Sabi ng hinto eh. Nasaan na? Hulihin siya. Magandang ate, naglalaro ka ba ng tagu-taguan? May humahabol sa akin. Tulungan mo naman ako, pakiusap. Nalasing siya ng husto. Tiyak na hindi siya makakalayo. Bilis, habulin niyo. May tao sa loob, bilis. Hamak na pulubi? Ang baho mo. Ay, alis na tayo. Nakaalis na sila. Ate, anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Lilipad na. Lilipad na. Dahan-dahan lang. Afeng, maging mabait ka sana. Huwag kang pupunta kahit saan. Huwag mong kakalimutan na nitong buwan na to, nakasira ka na ng 3 mesa ng bilyar. Sige na, magpakabait ka lang, magpapalit lang ako ng uniforme. Isang problemang wala pang nakakalutas sa mundo. Ang napaliligiran ng kaaway ay nalutas na rin sa wakas. Naubos pa ang mga bola sa isang tira lang. Si Diyos ng bilyar yan. Ang ganitong pandaigdigang problema, si Diyos ng bilyar lang ang kayang lumutas. Ako si Diyos ng bilyar. Ako si Diyos ng bilyar. Ako si Diyos ng bilyar. Hindi kaya. Paano namang magiging siya yon? Bakit mo na naman sinira ang tako? Afeng, Yue. Isa talaga siyang hangal. hindi mo makontrol ang lakas mo. Huwag mo na itong hahawakan sa susunod, okay? Sige. Big Brother, anong ginagawa ng pamilyang ito? Pangalawang kapatid, anong ginagawa niyo rito? Yue, natatakot si Afeng. Big Brother, mayroon kaming napakagandang balita. Ang hari ng bilyar sa Haicheng na si Young Master Lu. Naalala mo pa ba? Sabi niya, kakalimutan na niya ang nakaraan at handa siyang pakasalan si Yueyu. Si Lukon? Siya ang naglagay ng gamot sa inumin ko noon. Pinipilit niyo talaga akong pakasalan ang masamang taong yon. Para lang makasipsip sa mayayaman, ibebenta nyo pati ang sarili nyong pamangkin. Tao pa ba kayo? Tumahimik ka. Ang kasunduan sa kasal ni na Su Yue at ng pamilya Lu ay nadesisyonan ko na. Mamaya ay darating ang mga Lu para kunin siya. Tama. Kayo, mag-ayos-ayos na kayo at hintayin ang pagdating ng mga Lu. Teka pala, itong billiard hall, linisin nyo na rin ng maigi dahil sa huli, magiging amin na rin ito. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Dahil lang ikaw ang panganay, akala mo ba ay sa'yo na? Mapupunta ang billiard hall? Huwag mong kakalimutan. Ang batas na iniwan ng ating mga ninuno. Ang Su Family Billiard Hall ay para lang sa mga taong may kakayahan. Haoran. Ngayon, formal ko kayong Su Family Billiard Hall. Hinahamon. Tatay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Sabi ko na nga ba, ang billiard hall ay para lang sa may kakayahan. Siyempre, nandito kami ngayon para bawiin ang billiard hall. Sino ang lalaban sa akin? Ikaw ba? O ikaw? Lalaban sa'yo? Huwag niyo silang hiyain, Yue. Sino bang hindi nakakaalam? Nakakapanalo mo lang bilang top 10 ng billiard sa Haicheng. Masyado kayong mapanlamang.
Hindi namin tatanggapin ang hamon. Pamangkin, wala kang karapatang tumanggi. UAU. Ito ang batas na itinakda ng ating mga ninuno. Ang mga hinahamon ay hindi pwedeng tumanggi. Tama na. Ang dami niyo pang sinasabi. Magsimula na tayo. Sige, laban kung laban. Huwag kang matakot, UAO. Hayaan mong talunin ko silang lahat. Feng, tumigil ka na. Isang maliit na walang kwenta at isang matandang walang kwenta, pinapayuhan ko kayo na huwag na kayong maglaro para mapahiya. Sumuko na lang kayo agad. Sinong nagsabing matatalo kami? UAU, ngayong araw ikaw ang kakatawan sa Sioux Family Billiard Hall para lumaban. Pinapahiyaan nyo lang ang sarili nyo. Hauran, ipakita mo ang tunay mong galing. Huwag kang mag-alala pa. Ito ay pang top 10 na antas ng Haicheng A. Nasa panganib si Yueyu. Sa ganyang galing, naglakas loob pa siyang rumesbak? Kung di mo kaya, umuwi ka na lang at mag-practice. Ate Yueyo, tapos na ako? Ikaw naman. Sandali lang. Gumawa pala siya ng isang pormasyong si Dian Chuge. Pinalibutan niya ang puting bola sa gitna. Ginagawaan niya ng patibong si UAU. Yue, masakit na naman ba ang kamay mo? Ate Yueyo, hindi naman talaga mataas ang galing mo. May sugat na sa kamay pero naglakas loob pang lumaban sa akin? Ano bang magagawa ng isang babae? Sa tingin ko, hindi dapat lumalapit ang mga babae sa bilyaran. Kung di kaya, sumuko na agad. UAU, masakit ba ang kamay mo? Masakit ba talaga ang kamay mo? Ako na ang lalaro para sa'yo. Feng, huwag ka nang manggulo. Hindi ako nang gugulo. Ipapasok lang naman ang bola sa butas, di ba? Anong mahirap doon? Uncle, wala na ba talagang gustong makipaglaro sa akin? Kaya nagpadala ka ng baliw para kalabanin ako? Masakit ba ang kamay? Ha? Feng, makinig ka. Halika rito. Maupo ka lang dito ng maayos at hintayin ako, okay? Feng ay susunod. Ay naku, habang pinapatagal nyo to, mas lalo lang, magiging kahiya-hiya ang pagkatalo niyo. Lola, naaalala mo pa ba? May isang tira si Diyos ng bilyar na siya lang ang nakagawa, ang Dragon's Tail Flick. Dragon's Tail Flick? Alam ko na, Uncle Wang. Yue, sa galing mong yan, balak mo pang gayahin ang estilo ni Diyos ng bilyar? Masyado nyo kaming minamaliit. Araw-araw. Nagsasanay ng mabuti si Yue. Hindi siya nagpapahuli sa inyo. Laban, Yue. Laban! UAU, naniniwala si Papa sa'yo. Kani-kanina lang ay wala nang matakbuhan. Pagkatapos itira ang bola, lalo lang naipit sa sitwasyon. Ikaw, sinadya mong bitagin si UAU. Akala nyo ba talaga ay matalino kayo? Hindi nyo inaasahan to? Ito talaga ang plano ko. Sa ganitong klase ng laro, tila ang tanging maalamat na masked billiard god ang makakagawa ng paraan. Pero wala na si Diyos ng bilyar. Hay, Diyos ng bilyar, kung nandito man kayo talaga, maaari po ba kayong magpakita uli para bigyan ako ng gabay? UAU, dito mo itira. Tumalon ka. So Yue, narinig mo ba? Jump ball. Dito mo itira. Hay, ikaw talaga. Big brother, tingin ko ay wala na talagang saysay na mag-aksaya pa ng oras. Ay nako, Yue, ang sabihin na natin, ang babae dapat ay nasa bahay lang at pinagsisilbihan ang asawa. Sinasabi ko sa'yo,
Ang paglalaro mo, bukod sa pagpapahiya sa pamilya natin, ano pa bang mapapala mo? Ate Yue, noong nagtatrabaho ka pa bilang assistant coach at kung saan-saan ka hinahawakan, iyong nababastos ka na, ay ano ang pakiramdam? Anong pinagsasabi mo? Matino akong assistant coach. Pare-pareho lang naman kayong nagpapagamit, bakit kailangan pang pumili kung sino ang mas mataas? Yue, huwag kang magpaapekto sa kanila. Mag-focus ka. Ang itinuturo ng taong ito, mukhang ito nga ang tamang tira. Ay nako, Yueyo, itira mo sa pwestong ito. Ito ang pinakamagandang pwesto. Kailangan mo lang ng kaunting lakas para hindi sumakit ang kamay mo. Yueyu, bakit hindi mo subukan ang itinuturo ni Lin Feng? Lawang. Bakit nakikisali ka rin sa kalokohan niya? Wala naman siyang alam. Ano bang alam niya sa billiards? Hindi sa ganoon, Lao Su. Wala na rin naman tayong magagawa ngayon, kaya subukan na natin. Bilis? Pumasok! Pumasok! Pumasok talaga! Dalawa pa talaga! Di ba sabi mo? Walang solusyon ang bolang to? Bakit pati ang isang uto-uto ay naipasok to? Tsamba lang yan? Siguradong tsamba lang! Suyue, paano kung nakatsamba ka ng isa? Nakalusot ka man dito, tingnan natin kung paano ka babawi mamaya. Sino ba talaga ang taong to? Ang walang kwentang to, nakalimang sunod na pasok. Hindi pwede. Kapag nagpatuloy to, baka matalo na ako. Halika rito. Henyo? Ibibili ka ni kuya ng inumin. Inumin? Gusto ni Afeng ng inumin. Feng, huwag mong... Suhauran, dinadaya mo siya. Ay, hindi ko nakasalanan yan. Kusa siyang lumapit dito. Haha, Ayusin mo ang laro. Huwag mo akong ipahiya. huwag kayong mag-alala pa. Ang bilyarang to, siguradong magiging atin to. Yue. Yueyo, Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Ang bolang to, sa sobrang bilis, ayun at lumipad na. Hahaha! Suhauran, napakababa talaga ng tingin ko sa'yo. masamang tao ka. Bakit mo sinaktan si Yueyo? Ate Yueyo, nagkamali ako. Sige na, subukan mo. Yue, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Oh, Ate Yue, tingin ko, di mo na magagamit ang kamay mo, ha? Sabi ko na sa'yo, ang isang babae, hindi nararapat sa harap ng bilyaran. Pagsasayang lang ng oras yan. Haha, Big Brother, tapos na ang laban. Haha, pumirma ka na. Pangalawang kapatid. Sumusobra ka na. Kanina pa halata na anak mo ang unang gumalaw. Sinasadyang saktan ang anak ko. Uncle, sabi lang natin ay labanan? Wala namang sinabing bawal ang madayang paraan. Ikaw, Suyue, hindi ka na nga magaling maglaro. Kahit billiard hall, di mo mabantayan. Sa tingin ko sa'yo, makinig ka na lang sa amin. Magpakasal ka na lang kay Young Master Lu. Tungkol naman sa baliw na ito,
Siguro ay, Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo akong hawakan. baliw lang naman siya. Bakit di ko siya pwedeng hawakan? Hahawakan ko siya? Hahawakan ko siya. Anong magagawa mo kung hawakan ko siya? Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mong saktan ang nanay ko. Huwag mo siyang tawaging baliw. Sige. Wala kang galang na bata ka, pati matatanda ay tinutulak mo. Ako na ang gagawa para sa mga magulang mo, para maturuan ka ng leksyon. Saktan niyo siya. Huwag niyo saktan si Yue. Huwag niyo nang saktan. Tama na. Huwag niyo nang saktan. Tumigil na kayo. Afeng. Afeng. Bitawan niyo si Yue. Bitawan mo si Yue. Bitawan mo si Yue. Bitawan mo si Yue. Tabi, bitawan mo si Yue. Lalaban ka pa? Tuturuan kita ng leksyon. Afeng. Kunin niyo si Suyue at dalhin sa kama ni Young Master Lu. Afeng. Afeng. Huwag na kayong lumaban. Huwag na. Tigil na. Bitawan niyo ako. Huwag na kayong lumaban. Doon din naman ang tuloy niya. Kaya mas mabuting hayaan si Young Master Lu na mag-enjoy muna. Bitawan mo ako. Hayop ka. Yue. Afeng, afeng. Dihan niyo pa. Tigil na. Huwag na kayong lumaban. Huwag na kayong lumaban. Dalhin na yan. Afeng, afeng, afeng. Lausu. Pipirma na ako. Tigil na. Afeng. Afeng. Ayos ka lang ba? Hindi masakit si Afeng. Ha ha ha. Big brother, dapat lang na ganyan. Pirma na. Ha 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 ha. Pa, huwag kayong pipirma. Yue, walang silbi si Papa. Ang billiard hall na ito, napamana pa ng ating mga ninuno. Hindi ko man lang maipagtanggol. Binigo ko ang ating mga ninuno sa pamilyang Su. Hindi naman. Big brother, pareho naman tayong Su. Bakit sa akin ay parang kasalanan pa ang lahat? Sayang naman talaga. Masyado kayong mapang-api. Wag. Pa. Hindi pa tayo talo. Ako naman, ako ang lalaban sa iyo. Isa kang tanga. Lalaban ka sa akin? Ako nga. At saka, tatalunin kita. Ha 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 ha. Sige, tinatanggap ko. Pero pag natalo ka, sa amin na itong bilyaran at ang asawa mo ay papakasalan si Young Master Lu, iinom mo ang plema ko. Suhaoran, napakawalang hiya mo talaga. Ay, wala akong pinilit sa inyo ha. Pumapayag ako. Paano kung ikaw ang matalo? Ako, matatalo? Pag nakahulog ka ng isang bola, luluhod ako at tatawagin kitang ama. Anong espesyal sa paghulog ng bola? Kaya kong itira ang Great Golden Dragon. Ha ha ha. Great Golden Dragon, ha ha ha. Jump ball, ha ha ha. 3 taon nang nawawala si Masked Billiard God. Sa buong mundo ng bilyar, walang sino man ang makakagawa muli ng lumilipad na dragon sa langit at Great Golden Dragon, haha. Isa kang tanga? Ano bang pinagsasabi mong kahibangan? Bakit? Mahirap ba yon? Kapag nagawa ko ang Great Golden Dragon, hindi nyo pwedeng hawakan si Yue. Ibabalik nyo sa amin ang bilyaran at saka iinumin mo rin yon. Sige ba? Kapag natalo mo ako, iisang lagok ko yan. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Lausu. Hahayaan mo lang bang magkagulo dahil sa tangang to? Hindi. Lausu, bakit hindi natin siya pasubukin? Tingin ko kaya niya.
Feng, huwag ka nang makipaglaro. Yueyu, hindi ako naglalaro. Kaya ko talaga. Big brother, alam mo ba kung bakit hindi mo maingatan ang bilyarang ito? Dahil hangal ka. Napakalaki mong hangal dahil pati salita ng tanga, pinaniniwalaan mo. Ha 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 ha. Sa tingin ko, magligpit na lang kayo ng gamit at umalis na para hindi na kayo mapahiya. Ano pa bang pinag-iisipan mo? Ilayo nyo ang dalawang yan. Opo. Bitawan niyo si Yueyo. Bitawan niyo si Feng. Tigil. Bitawan niyo ako. Pipirma na ako. Sumusuko na ako. Hehehehe. Great Golden Dragon. Pinapakuha ko lang sa inyo ang isang babae. Hindi naman ito ganoon kahirap gawin. Pinaghintay niyo ako ng napakatagal. Young Master Lu. Palamigin mo ang ulo mo, Young Master Lu. Tungkol sa atin, kapag nabawi na namin ang billiard hall, dadalhin namin siya agad sa iyo. Ha ha ha. Tama. Nandito naman si Suyue, di ba? Gusto ko siya ngayon din. Ilayo niyo na siya rito. Huwag nyo nang balakin. Wala na ba kayong takot sa batas? Sa gitna ng tirik na araw, papasok kayo sa bahay namin para mangidnap. Tita, may dala akong karwahe rito. Formal akong manliligaw. Paano naging pagkidnap yon? Ikaw, Lukon? Kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ayaw mo? Sige, ayos lang. Kung ganoon ay kunin na lang kita ng libre. Ay nako, tama po kayo, Young Master Lu. Kung mapupunta siya sa piling nyo, isang malaking karangalan yon para sa kanya. Hindi na nga kita pinandidirihan kahit na may asawa ka na. Swerte mo pa rin sa lagay na yan. Ano pang hinihintay nyo? Sa loob ng 30 minuto, kapag hindi siya nakarating sa kwarto ko sa pamilyang Lu, malalagot kayo sa akin. Opo. Anong ginagawa nyo? Huwag. Huwag po. Huwag. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Yueyu! Bitawan nyo si Yue. Huwag niyo siyang hahawakan. Feng. Yueyu, Feng. bitawan niyo siya. Feng. Lukon, bitawan mo ako. Bitawan ka? Ayaw mong sumama sa pamilyang Luko. O baka naman, gusto mong gawin natin to sa harap mismo ng asawa mong baliw? Wala kang hiya. Ang galing mo, Yueyu. Sige, dahil diyan, ngayon din ay pababagsakin na kita. Yueyu. Lukon, hayop ka. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Pakawalan nyo siya. Ha ha ha. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapasakop sa isang taong katulad mo. Habang lalo kang lumalaban, lalo akong natutuwa. Halika na rito, mahal ko. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Sinong mayabang ang susubok? One. Niyo ang asawa ko. Anong gagawin mo? Pakawalan mo ang asawa ko. Feng. Subukan mo lang akong hawakan. At sisiguraduhin kong magbabayad ang buong pamilya mo. Hangal, ang nasa harap mo ay si Haicheng, ang hari ng billiards. Hindi mo siya kayang kalabanin. Ibaba mo na yan. Bilis! Ay. Pigilan niyo siya, bilis. Kapag nagalit si Young Master Lu, sinasabi ko sa inyo, mawawala kayong lahat. Lin Feng. Feng. Ibaba mo na. Ayaw kitang madamay.
Pag-usapan natin to, ng maayos. Hindi ba gusto mo lang ang asawa mo? Maglaban tayo ng patas. Ganito, kapag nanalo ka sa akin sa billiards, hahayaan kong maiwan sa'yo ang asawa mo. Pakawalan mo muna sila. Ay. Sige. Afeng! Afeng, ibaba mo na yan. Afeng. Afeng. Sabi mo patas na laban, huwag kang bawi. Hindi ako babawi. Pero, hindi ito dapat malaman ng iba. Hindi na ako ang dati. Ako ang dakilang si Hai Cheng, ang hari ng billiards. Hindi ako basta-basta nakikipaglaban. Para hamunin ako, kailangan mo munang talunin ang 3 kong tauhan. Kahit hindi lang 3, kahit 30 pa sila, kaya ko silang talunin. Itong hangal na to, baliw na talaga. Nasiraan na ba siya ng bait? 30 raw? Maging asawa niya ay naagaw na? Ha. Halika na. Ipapakita ko sa iyo kung paano tumanggap ng pagkatalo. Ay, nasaan ang mga bola sa mesa? Naalala ko kanina si Lin Feng. Ibig sabihin ba niya, Naipasok niya ang lahat ng bola. Imposible. Isa siyang hangal. Paano siya matututong magbilyar? Nandito ba ang pinuno ng Sus Billiards Club? President Chen, bakit kayo napadpad dito? Paumanhin at di ko kayo nasalubong ng maayos. 3 taon nang nawawala si Mask Billiard God. Wala na sigurong pag-asang buhay pa siya. Nagpa siya ang pinuno ng bansa na magsagawa ng isang malaking parangal para sa alaala ng Diyos ng bilyar. Sa pagkakataong iyon, dadalo ang lahat ng mga kilalang tao. May hawak akong imbitasyon dito na orihinal na inilaan para sa bilyaran ng Suklan. Dahil may paligsahan kayo ngayon, ang imbitasyong ito ay magsisilbing premyo para sa mananalo. UAU, ang ganda nito oh. Para sa'yo to. Ikaw na hangal ka. Ibalik mo agad yan kay President Chen. Galing yan sa samahan at asosasyon ng bilyar. Kapag nagalit sila, madadamay kaming lahat. Afeng, anong ginagawa mo? Pasensya na po kayo, President Chen. UAU, sabi niya, premyo ito para sa mananalo. Siguradong mananalo ako. Kaya para sa akin yan. Sa tingin mo ba, mananalo ka sa akin? Masamang tao, tatalunin kita ng husto. Sige, maghintay ka lang. Magdadagdag ako ng pusta. Kapag natalo ka, pagsusuotin kita ng sombrero ng talunan at ikaw mismo ang maghahatid as asawa mo sa akin. E paano kung ikaw ang natalo? Ikaw. Kakainin mo ang lahat ng bola na nasa bilyarang ito. Huwag kang mag-alala. Wala ka pang ang kakayahan na maging kalaban ko. Simulan na natin. Tawagin ang 3 pangunahing eksperto. Silang 3. Sila pala ang mga VIP ng pamilyang Lu. Balita ko ang Young Master Lu. 5 taon na ang nakalipas sa Hai Cheng matapos makuha ang unang pwesto. Hindi na muling sumali sa kahit anong laban at kumuha ng 3 punong eksperto para maging mga VIP ng pamilyang Lu. Sino ang may lakas ng loob na kalabanin ang Young Master Lu? Ngayon tuturuan kita ng leksyon. alam ko na, ito ang Arrow God. 3 magkakasunod na taon na naging kampiyon sa ating Hai Cheng. To Yue, hindi pa sapat ang kanina, pampagana pa lang yun. Pagkalipas ng kalahating oras, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. UAU, huwag kang matakot. Hinding-hinding ko hahayaang makuha kanya. Simulan na natin. Matanda na ako. Ayaw kong masabihan na nambubuli ako ng isang tanga. Paunahin kita sa bola. Kahit isang kamay lang ang gamitin ko. Kaya kitang talunin. Isang kamay lang sa paglalaro. Talaga namang isang mahina na hindi man lang nakahawak ng cue stick. Isang kamay? Kahit pagsamahin mo pa ang 2 kamay at paa mo, hindi mo pa rin matatalo ang Arrow God.
Tingnan mo kung paano tinira ang bola mo. Akala ko pa naman dahil sa swerteng aso, makakapasok ka ng bola pero hindi ko akalain, napakasama ng laro mo. Ang asawa mo, magiging akin na siya sa madaling panahon. Bata, ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na galing na walang mintis. Ano? Black 8? Arrow God, masyado ka na bang matanda? Bulag ka ba sa kulay para tirahin ng Black 8? Paano to nangyari? Ayon sa plano kong ruta, dapat ang number 7 ang unang papasok. Bakit Black 8 ang pumasok? Sa round na ito, si Lin Feng ang panalo. Ang hangal na si Lin Feng, sinwerte siyang manalo sa isang round. Best of 3. Kung mananalo pa ang hangal na ito ng isa pang round, ang aking Yueyo ay mananatili na dito. 50 taon nang naghahari si Arrow God sa bilyaran. Kailan siya nagkamali ng ganito kasimple? Kanina sinadya ni Lin Feng na gumawa ng patibong. Sa sitwasyon kanina, kahit anong bola ang tirahin, Black 8 lang ang papasok. Ang hangal na ito, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Masamang tao, humanda kang matalo sa laro. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang swerte mo. Mei-Ying, Mei-Ying, kasama sa top 10 ng bansa. Ang tanging babaeng nakapasok sa World Championships ng bilyaran, si Mei-Ying. wala na akong pasensyang maghintay. Tapusin na ito agad. Huwag kang mag-alala, Yang Master Lu. Ito ang pambihirang galing ni Mei-Ying, ang Thunderbolt Slash. Hanggal, tapos na ang laro. Pero, ang bola mo, hindi naman pumasok sa butas. Paano to nangyari? Hindi pumasok. Ni isa, walang pumasok. Mei-Ying, ito ba ang iyong Thunderbolt Slash? Young Master Lu, hindi ito posible. Ilang taon na ako sa larangan, ngayon lang ako nagkamali. Hindi, nagkamali na ako. Nang 2 beses, pero 2 beses lang yon. Ang dalawang pagkakamali ni Mei-Ying, isa ay sa World Championship, noong kinalaban si Masked Billiard God, ang isa ay 5 taon na ang nakararaan sa National Championship. Noong pagkakataong iyon, ang referee ng laro ay si Masked Billiard God mismo. Tuwing nandyan si Diyos ng bilyar, nawawala sa direksyon ang bola niya. Ibig bang sabihin nito? Ate, ang hina naman ng laro mo. Kanina isang kamay lang ang ginamit ko. Ngayon naman isang paa lang ang gagamitin ko. Ikaw, Suha Oran, hindi kaya nagpapanggap lang siyang tanga? Parang hindi naman siguro. Lagot, sumobra na naman ang lakas ko. Young Master Lu, tingin ko talagang tanga siya. 100% tanga? Sigurado ako. Mabuti yan. Mabuti ang tanga. Hahaha. Young Master Lu, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Ang galing! Naubos ang bola sa isang tira, bilib talaga ako sa Thunderbolt Slash. Dito ko lang nakita ang totoong galing ni Mei-Ying. Pumasok nga. Nagkamali ba ako ng akala? Yue, tingnan mo. Nakahanap ako ng bagong tako. Noong nakapasok si Mei-Ying, wala pala sa paligid si Lin Feng. Nagkataon lang ba ito? O tama ang hinala ko? Hahaha. Tanga. Congrats sa'yo. Talo ka. Binibini. Mamaya isasama na kita pa uwi. Sinuwerte lang kayo kanina. Sa susunod na laro, siguradong mananalo na ako. Mananalo? Ang susunod na lalabas ay ang alas ng aking pamilyang Lu. Bata, humanda ka.
Afeng, maayos ka lang ba? Afeng! Young Master Lu, siya ba ay? Si Tiebi? Ang panglima sa buong mundong si Tiebi. Nagawa pala ni Pamilyang Lu na imbitahan siya bilang espesyal na panauhin. Ihagis siya sa ilog. Masusunod po. Afeng! 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 Ang basurang to. Hindi pa man kumikilos si Master Tiebi, naduwag na agad siya. UAU. Tingnan mo, itong basurang asawa mo ay hindi na makatayo. Sa tingin ko, di na natin kailangang maglaban pa, di ba? Mas mabuti pang. Sumama ka na lang sa akin sa bahay. Bitiwan mo ako! Huwag ka nang magpanggap na malinis. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin mamaya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Babae kita. Tingnan mo ang duwag na ito. Mas mayaman ako sa kanya, mas makapangyarihan, at mas malakas pa kaysa sa kanya. Ano pa ang hindi mo nagustuhan? Bitiwan mo si Yueyo. Huwag mong hawakan si Yueyo. Afeng! Nagustuhan ka ni Young Master Lu. Isang karangalan yan para sa iyo. Hayaan mo na lang na masiyahan si Young Master Lu sa iyo. Ha 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 ha. Afeng! Sinong Afeng? Nandito si Young Master Lu. Mahal ko, heto na ako. Sinuntok mo ako? Gusto mo na bang matapos? Ngayon din ay hihiyain kita ng husto. Huwag kang lalapit! Hawakan niyo siya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sige, sumigaw ka. Manlaban ka. Bakit tumigil ka na? Habang sumisigaw ka, lalo akong natutuwa. Huwag! 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 Yue. Bitiwan mo ang anak ko. Huwag! Huwag! Young Master Lu. Young Master Lu, Young Master Lu, Young Master Lu. Maayos ka lang ba, Young Master Lu? Bilis, itayo niyo siya, itayo niyo. Young Master Lu. Naglakas loob kang saktan si Young Master Lu? Baliw ka, ayaw mo na bang mabuhay? Huwag mo kaming idamay kay Pamilyang Su. Totoo yan. Young Master Lu, saan ang masakit sa'yo? 3 taong naging tulala, di ko akalain na pagkagising ko, makikita ko agad ang taong nanakit sa akin noon. Nakakaaliw. Ang tapang mo ah. Laro ng pustahan ito ngayon. Kapag natalo ka ng tuluyan, pagsasawaan ko ng husto ang asawa mo. Tiabe. Huwag kang mag-alala, Young Master Lu. Kapag ako na ang kumilos, wala siyang kahit anong tsansang manalo. Lagot, nililin lang niya si Lin Feng. Sabi nila ang depensa ni Tiebi ay walang kapantay sa mundo. Ang nabuo niyang depensa ay katulad ni Tiebi. Maraming manlalaro na kasing galing niya ang nabigo sa kanya. Bata, ikaw na. Sinuot ni Lin Feng ang maskara at kamukhang kamukha niya ang litrato ni Diyos ng bilyar. Si Lin Feng ba talaga si Diyos ng bilyar? Afeng! Bakit ka? Baliw, alam mo namang matatalo ka na. Kaya nagsuot ka ng maskara ni Diyos ng bilyar para lang magkunwari. Sinong nagsabing nagkunwari ako? Ang baliw na to, nagsuot lang ng maskara. Inisip na niyang siya na si Masked Billiard God. Baliw, tama ang hinala mo. Sa mundong ito, ang tanging makakasagot sa tira ko ay si Masked Billiard God lang.
Sayang lang, dahil matagal na siyang wala. Ang tirang ito, walang makakatalo. Sigurado ka ba na wala na si Diyos ng bilyar? Baka naman ang pagkawala ni Diyos ng bilyar noon ay pakana mo? Anong pinagsasabi mo? Pasok lahat. Sino ka ba talaga? Si Masked Billiard God. Hindi maaari. Ako mismo ang nagtapon sa kanya sa ilog, hindi maaari na buhay pa siya. Napakahusay ng pagkakalutas na to. Simula nang mawala si Masked Billiard God, ngayon ko lang ulit ito nakita. Lao Tzu, itong manugang mo, hindi siya basta baliw. Siya ang muling pagkabuhay ng Diyos ng bilyar. Diyos ng bilyar? Marunong nga siyang maglaro at mayroon siyang kamanghamanghang galing sa laro. Hindi ako nagkamali. Hindi siya ordinaryong tao. Maari kaya na. Siya talaga ang 3 taon nang nawawalang si Masked Billiard God? May ibang nagutos, sa kanyang wakasan ako, nasa dilim pa ako habang lantad ang kaaway. Hanggat hindi lumalabas ang totoong may gawa nito, hindi ko pa pwedeng ilantad ang pagkatao ko, kundi baka madamay lang si pamilyang Su. Yueyo, tingnan mo, di ba ang galing ko? Ay naku, Afeng. Sa mundo, mayroon palang 2 tao na magkamukhang magkamuka. Pero ang tanyag sa mundo ng bilyar na si Masked Billiard God, paanong magiging isang tila baliw lang? Yue, ngayon ay hindi ko nabali ang tako, hindi ko rin nasira ang lamesa. Napakabait ko, di ba? Ang galing naman ni Afeng. Bakit ang bait-bait ni Afeng? Ngayon, parurusahan kita. Hindi ako pwedeng makialam. Kapag kumilos ako, siguradong mabubuking ako. Wala na akong silbi. Anong nangyayari? Di ba magagaling kayo? Ha? Hai Cheng ay pang-una. Kasama sa top 10 ng bansa. At ikaw naman ay top 5 sa buong mundo. Pero kahit isang baliw, di niyo matalo. Anong silbi ng pag-aalaga ko sa inyo? Mga walang kwenta. Mga basura. Bakit? Natatakot ka ba? Napakataas ng katayuan ko. Paano namang mangyayari na makikipaglaro ako sa isang baliw? Biro lang yon. Naniwala naman kayo agad. Ano bang ibig mong sabihin? Halik kayo rito. Uy, andaya mo Sinabi mo na kapag nanalo sa'yo, si Yueyo ay pwedeng manatili. Ang walang kwentang ito ay siguradong hindi ang taong nasa likod ng lahat noon. Sino ang may kayang mag-utos sa top 5 world-class Tiebi? Sino kaya talaga siya? Hindi ako nandaraya. Di ba't hindi mo pa naman ako natatalo? Lukon, malinaw na sinabi mo. Na kapag natalo ni Lin Feng ang 3 yon, lalabanan mo siya. Ay, alam ko na yan. Natatakot lang siya. Sabi-sabi na sa labas. Nasinira na niya ang sarili niyang katawan. Kaya kahit Q-stick, ay di na niya mahawakan. Kaya nga, 5 taon na siyang hindi sumasali sa mga laban. Kalokohan. Malakas pa ang katawan ko. Young Master Lu, wala naman akong binabanggit tungkol sa katawan mo. Bakit parang inaamin mo na? Ano pang hinihintay niyo? Hulihin niyo sila. Ang lakas ng loob niyo na insultuhin ako. Pagsisihan niyo to. Yue. Young Master Lu, binaliwala mo na ba ang presensya ko rito? Bumabali sa pangako, pinipilit ang mga babae at iligal na pagkulong. Ito ba ang gawain ninyo sa pamilyang Lu? Nandito ako ngayon at ganito na ang nangyayari. Paano pa kaya kung wala ako? Siguradong gagawa ka na ng kahit anong masama, di ba? President Chen, masyadong mabigat ang mga sinasabi mo. Nakalimutan mo na ba, ang pamilyang Lu ay taon-taon nagbibigay sa Billiards Association ng 5 milyong piso. Totoo yan. Ang President Lu ay todo ang suporta sa bilyar ng Great Xia. Hinding-hindi namin yan malilimutan. Pero, ano naman ang kinalaman yan sa akin? Kaya ko nakuha ang posisyong ito ay para sa bilyar ng Great Xia, para humanap ng taong may paninindigan, at hindi para sumipsip sa inyong mga mayayaman at makapangyarihan. Ang laro ngayong araw, sa ayaw mo man o sa gusto, itutuloy mo.
Sige. Pagod na ako. Ayaw ko nang lumaban. Pwede na ba? Alis na tayo. Aalis? Pwede naman. Tapusin mo muna ang laro bago ka umalis. Kundi, hindi ka makakalabas dito. Ikaw mismo ang nagsabi kanina, kapag natalo ka, kakainin mo ang lahat ng billiard balls na to. Ang daming nakarinig. Balak mo pa bang tumakas? Ang lalaki ng mga bola na to, paano ko ito makakain? E di tutulungan kita. President Chan, sigurado ka bang gusto mong kalabanin ang pamilyang Luko? Sige. Sige. Ang tindi mo talaga. Young Master Lu, ang tigas ng bola na to. Baka masira ang mga ngipin mo. Paano to kakainin? Hindi ko kakainin. Ikaw ang kakain ito para sa akin. Bilisan mo. Kailangan mo pa ba ng tulong ko? Young Master Lu, huwag kang mabulunan. Ito. Di ba ito yung kani-kanina lang na nilagyan ko ng kung ano-ano? Bakit parang malagkit ang tubig na to? Nagagawa mo pang pagtawanan ako. Darating ang araw, pagbabayarin ko kayo sa lahat ng ginawa nyo. Lin Feng. Suyue. At ikaw, humanda kayo sa akin. Bye-bye. Sinong nangahas na apihin ang anak ko? Siya yun. Ang Billiards Association nila ay gustong kalabanin ang pamilyang Lu natin. Paano mo sila gustong parusahan? Gusto kong pagbayarin silang lahat sa ginawa nila. President Chen, narinig mo naman. President Lu, anong ibig ninyong sabihin? Lumaki ang anak ko sa marangyang buhay at kailanman ay hindi naagrabyado. Ngayon, sa mga kamay nyo ay naagrabyado siya ng malaki. Gusto kong pagbayarin kayong lahat. Hindi naman siguro yun sobra, di ba? President Lu, tinatakot niyo ba ako? Inamin ko, sa Haicheng ay kaya ninyong manipulahin ang lahat, pero kami sa Billiards Association ay organisasyong personal na pinamumunuan ni pinuno ng bansa. Hindi kami basta-basta tao lamang na maaari ninyong apit-apihin lang. Bago ang araw na ito, ako sa pamilyang Lu ay may takot pa at respeto sa inyong Billiards Association. Pero ngayon, sa President Chen, nagbago na ang ihip ng hangin. Anong ibig mong sabihin? Alam niyo ba kung sino ang taong ito? Siya ang taong sa isang galaw lang ay nagpayanig sa mundo ng bilyar, ang itinalagang mahalagang panauhin ni pinuno ng bansa na ginamitan ng lahat ng yaman at lakas at hinanap sa loob ng 3 taon ang Masked Billiard God. Lalong gumaganda ang mga nangyayari. Sasabihin mo na siya si Masked Billiard God, sino naman ang maniniwala? Para sa akin, ang manugang ni na pamilyang Su, ang tunay na kamukha ni Masked Billiard God. Pagdating sa galing sa laro, mapapantayan niya ang dating Diyos ng bilyar. President Lu, sinasabi mong siya si Masked Billiard God. Ano naman ang ebidensya mo? Ebidensya ba? Sige, ibibigay ko sa inyo ang ebidensya. Ang Golden Scale Dragon Pattern, ang espesyal na panlaro ni Masked Billiard God. Noong mawala si Diyos ng bilyar noon, nawala rin ang panlarong ito. Hindi ko akalaing muli ko pa itong makikita balang araw. Ibig bang sabihin?
Ang taong ito ay talaga bang si Masked Billiard God? President Chen, ngayon, pwede mo na ba akong bigyan si Pamilyang Lu ng paliwanag? Eto, Naku, Yueyo, itong mga masasamang tiyuhin na to, posible kayang winakasan nila si Diyos ng bilyar at ang golf club mula sa kamay ni Diyos ng bilyar ay kinuha nila? Yue, natatakot ako. Sila ang mga salarin. Kalokohan. sa tingin ko ang mga sinasabi niya ay may punto naman. 3 taon nang nawawala si Masked Billiard God, bakit naman? Ngayon lang ito biglang lilitaw? Bukod kay Diyos ng bilyar, tanging ang nanakit kay Masked Billiard God lang ang magkakaroon ng golf club na ito. Sa tingin ko, kayo ang mga salarin? President Chen, maniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng isang baliw? Nasabihan ko na, si pinuno ng bansa at ang pinakamayamang si Elder Shu, inimbitahan ko sila sa Haicheng para salubungin ang pagbabalik ni Masked Billiard God. Itong lumilipad na dragon sa langit, si Diyos ng bilyar lang ang marunong nito. Kung totoo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan na. Sina pinuno ng bansa at Ginoong Shu, ang lakas ng loob mo, pati silang dalawa ay nangahas kang gambalain? Gambalain, nahanap ko si Masked Billiard God para sa Great Sha. Ako ang para sa Great Sha at sa buong mundo ng billiards ay isang dakilang bayani. Kahit si pinuno ng bansa ay dapat rumespeto sa akin. Dahil nagawa ang lumilipad na dragon sa langit, mukhang ito na nga talaga si Masked Billiard God. Diyos ng bilyar, sa mga taong lumipas. Ako na si Pamilyang Lu ay sumunod lamang sa iyo at nakinig sa mga utos mo. Ngayong nagpasya ka ng magpakita, pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Sobrang ignorante naman ng matandang to, di ba? Si Diyos ng bilyar ay matapat at matapang. Siya ang karangalan ng ating Great Sha. Paano kanya tutulungan sa mga masasamang gawain mo? Tama. Naniniwala rin ako kay Diyos ng bilyar. President Chen, pakiusap, bigyan mo ng paliwanag si Pamilyang Lu. Ang boses na yon. Tapusin ito ng malinis, huwag magpapakita kahit kanino. Opo. Sanga. Tinawag mo ba talaga sina pinuno ng bansa at Ginoong Shu dito? Kahit pa para suportahan ako, masyadong malaki ang pagpapanggap na ito. Isa lang siyang aktor, at hindi siya marunong maglumilipad na dragon sa langit. Kapag di na natin ito na kontrol, anong gagawin natin? Maging matapang ka nga. Ito ang totoong Masked Billiard God. Dahan-dahan lang, masakit ang ngipin ko. Darating na sina pinuno ng bansa at Ginoong Shu maya-maya, at kapag silang dalawa ay nakapagbigay na ng patunay, bibigyan ko ang inyong Pamilyang Lu ng paliwanag. Sige. Kung ganon ay huwag nang makialam ang Chairman Shu sa mga pribadong bagay ng Pamilyang Lu. Di ko akalain na ang tanyag na Masked Billiard God ay kauri lang din pala ng Pamilyang Lu. Akala ko pa naman ang taong nasa tuktok ng bilyar at nagbibigay ng dangal sa Great Sha ay kakaiba sa mga hamak na katulad nila. Kumpara sa mga walang kwentang to, iba ka talaga ano? Ikaw na Masked Billiard God, hindi ka karapat-dapat para sa buong mundo ng billiards at sa dangal ng mga tao sa Great Sha. Sayang, at palagi ko pang pinapanood ang mga video mo. Ginawa pa kitang idolo ko, di ko akalain na isa ka lang palang basura at masamang tao. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Sige na, sugurin nyo. Kayo, anong gagawin nyo? Narito na, si Panginoong Shu. Pinuno ng bansa, Ginoong Shu. Pinuno ng bansa, Ginoong Shu. Ito ba ang Masked Billiard God? Siya nga po. Diyos ng bilyar, ang iyong malaking utang na loob, ako na, si Shu Yang, ay hindi ito makakalimutan habang buhay. Sa isang utos mo lang, ang aking Pamilyang Shu Business Empire ay handang maglingkod sa iyo. Ha? Anong nangyayari? Wala ka kasing alam. Noong araw, nagsimula ang Ginoong Shu dahil sa tulong ng Diyos ng bilyar na banal na tira. Noong araw, si Diyos ng bilyar gamit ang isang tira mula sa regional preliminaries ay tuloy-tuloy na nanalo hanggang sa rurok ng World Championships. Walang naniwala kay Diyos ng bilyar? Ang pustahan noon ay talagang napakataas.
Tanging si Ginoong Shu lang ang nakakita ng galing niya. Mula sa pagiging walang-wala, kumusta hanggang maging pinakamayaman sa lungsod, hanggang sa maging pinakamayaman sa buong bansa ngayon. Masasabi na si Diyos ng Bilyar ang nagbigay ng bagong buhay sa Ginoong Shu at hindi iyon labis. Dahil kinalaban niyo sina Diyos ng Bilyar at pamilyang Lu, maghanda na kayong magbayad ng mahal. Yueyo, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Afeng, sa ilalim ng malupit na kapangyarihan, hindi ko na kayang protektahan ang sarili ko. Pero kahit paisugal ko ang lahat, poprotektahan pa rin kita. Dahil hindi pa sigurado ang katayuan ni Diyos ng Bilyar, paalisin ang lahat sa silid. Hanggat ang taong ito ay kayang ipakita muli ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Mula kay Masked Billiard God na sikat na lumilipad na dragon sa langit. Kung gayon, gagamitin ko ang pangalan ng Great Shia at pinuno ng bansa upang patunayan na si Masked Billiard God ay nagbabalik na. Sandali lang. Ako, ang tunay na Masked Billiard God. Ano? Sinasabi mo ba na ikaw si Masked Billiard God? Afeng, hindi ka muna pwedeng magsalita ngayon? Makinig ka naman sa akin, okay? Yue, alam ko ang sinasabi ko. Maayos na ang isip ko. Ayos ka na? Totoong ayos ka na? Grabe, ang hangal na ito. Hindi na siya hangal. Kilala mo ba kung sino ako? Ang mangahas na magsinungaling sa harap ko ay isang malaking pagtataksil sa pinuno. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mag-isip ka muna bago magsalita. Karas, ako si Masked Billiard God, ang lumilipad na dragon sa langit. Pwede kong ipakita sa inyo kung paano ako maglaro. Hahaha. Sige. 2 Diyos ng bola, 2 lumilipad na dragon sa langit? Napakahusay naman. Wala akong pakialam sa inyo kung sino man ang Diyos ng bola, ang mga has na mandaya kay pinuno ng bansa ay tiyak na may kalalagyan. Ang Ginoong Shu na ako, ang Diyos ng bola na sinusundan ko, ay hindi dapat nilalapastangan. Afeng, alam kong ginawa mo lang to para protektahan ako. Ang magpanggap bilang si Masked Billiard God, humingi ka na agad ng tawad kina pinuno ng bansa at Ginoong Shu. Ayokong mapahamak ka ng dahil sa akin. Yue, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Kung ganoon, sa ngayon, kailangan mo lang maniwala na ako talaga si Diyos ng Bilyar. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang makaramdam pa ng anumang sakit. Sige, Afeng, hihintayin kita. Simulan na natin. Tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakalipas, kumusta ang pag-aayos doon? Huwag kayong mag-alala. 3 taon na ang nakalipas nang ako mismo ang nagpalaho sa kanya sa ilog, imposibleng makabalik pa siyang buhay. Sa tingin ko, desperado na lang ang batang ito kaya gusto niyang magpanggap bilang Diyos ng Bilyar. Ang lakas ng loob niyang magpanggap na Diyos ng Bilyar at talagang hinahamon pa ako. Tapos na ang oras mo. Pinuno ng bansa. Ginoong Shu. Hayaan nating si Masked Billiard God ang mauna. Ang hangal na iyon ay isang impostor lang. Kapag hinayaan siyang mauna, mag-aaksaya lang tayo ng oras. Hayaan muna natin siyang sumubok bago ang sertipikasyon ni Diyos ng Bilyar. Ang lahat ay may pagkakataon. Dahil pinipilit niyang siya si Diyos ng Bilyar, tingnan natin kung ano ang kaya niya. Ang lakas ng loob mo, ha? Siyempre naman, ang kakayahan ko ay kitang-kita ng buong mundo. Sige, ipakita mo muna sa akin ang gagawin mo. Sige na. Binabalaan kita. Kapag ako ang nauna, baka wala ka ng pagkakataon. Lin Feng, gaano ba kalaki ang tiwala mo na kaya mong gawin ang lumilipad na dragon sa langit? 10%? 100%. Isang 100%. Sige na, simulan mo na.
Sige. Ha ha ha. Mahusay. Lumilipad na dragon sa langit. Siya nga talaga ang Masked Billiard God. Natutunan niya talaga ang lumilipad na dragon sa langit. Wala na. Tapos na tayo. Sabi ko na sa'yo, kapag ako ang unang tumira, wala na kayong pagkakataong manalo. Anong itinatawa-tawa mo? Ito na ba ang lahat ng kakayahan mo? Sinubukan mo akong tapusin para lang mapalitan ako, di ba? At lumipas pa ang 3 taon bago ka nagpakita para kunin ang pagkatao ko. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, ang tanging natutunan mo lang ay itong lumilipad na dragon sa langit na to. Anong sabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan? Nakalimutan mo na ba noong nawala ako noong gabing maulan? Sige, hulaan mo naman. Ilang tao kaya ang nakakaalam tungkol sa itinapon sa tabing ilog? Sino ka ba? Tao ka ba o multo? Mahusay. Ganyan nga ang inaasahan sa Masked Billiard God. 3 taon na ang nakalipas pero ang galing nyo pa rin sa laro. Gaya ng dati, talagang kamangha-mangha, Diyos ng bilyar. Sa loob ng mga taong ito, saan ba kayo nanggaling? Sa aksidenteng nangyari 3 taon na ang nakalipas, nasira ang 2 kamay ko. Pagkatapos ng 3 taong pagsasanay ng palihim, ngayon lang ako lumabas. Binabati ko po ang pinuno ng bansa dahil sa wakas ay nahanap nyo na ang Masked Billiard God. Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang magpanggap bilang si Masked Billiard God. Mga tauhan, Hindi. Hindi pa man ako kumikilos? Bakit parang nagmamadali na kayong kilalanin ang Diyos ng bilyar? Isang simpleng tira lang ng lumilipad na dragon sa langit, ganyan na ba kayo ka-excited? Sa tingin nyo ba? Hanggang dito lang ang kaya ng Masked Billiard God? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na dragon. Ang lakas ng loob mong agawin ang club ko. Ang tawag dito ay pagbabalik sa tunay na may-ari. Kilala nyo ang lumilipad na dragon sa langit, pero hindi nyo alam na ang lumilipad na dragon sa langit ay isa lang sa mga natatanging galing ng Masked Billiard God, ang unang tira sa 18 estilo ng pagpapasuko sa dragon at ito rin ang pinakamadali sa lahat. Narinig nyo na ba ang tungkol sa 18 estilo ng pagpapasuko sa dragon na 6 na dragon na umiikot? 6 na dragon na umiikot. Nabalitaan ko na yan. Ang alam ko lang, ito ang 18 estilo ng pagpapasuko sa dragon na huling galaw at ito rin ang pinakamahirap. Kaso nga lang, sa buong buhay ko, hindi ko pa ito nakikita. Hindi mo pa nakikita? Sige. Ngayon, ipakikita ko sa inyo. Ang galing! Sa wakas ay nakita ko na. Ang 6 na dragon na umiikot. Isang malaking karangalan ito para sa akin at karangalan din ito para sa ating Great Shia. Muling lumitaw ang Masked Billiard God sa Great Shia. Dahil dito, ang ating Great Shia sa mundo ng billiards na nanahimik ng 3 taon ay muling hahangaan ng buong mundo. 6 na dragon na umiikot. Talaga palang kaya niyang gawin ang 6 na dragon na umiikot. Kung ganoon ang inensayo ko na lumilipad na dragon sa langit nitong mga nakaraang taon, ay para saan pa? Kung ganoon ang mga taon ng lumilipad na dragon sa langit na pinagsikapan ko, para saan pa?
Guro, ayon sa inyong utos, wala na si Masked Billiard God. Tatlumpung taon ka nang sumusunod sa akin. Dati, lagi kitang itinatago sa dilim. Hindi ka maaaring magpakita ng iyong pagkakakilanlan at galing sa laro. Simula sa araw na ito, ikaw na si Masked Billiard God. Mula ngayon, ikaw na si Masked Billiard God. Kapag natutunan mo na ang lumilipad na dragon sa langit, saka pa lamang ang Masked Billiard God muling lilitaw sa mundo. Salamat, Guro. Salamat, Guro. Diyos ng bilyar. Mula ngayon, kaming pamilyang Su ang iyong pinakatapat na tagasunod. Ang taong nagpapanggap na ikaw, anong gagawin natin sa kanya? Magsalita ka. Sino ka ba talaga? At sino ang nag-utos sa iyong gawin ito? Anong nangyari sa mukha niya? Tiyak na pinilit niya ang pag-iensayo ng lumilipad na dragon sa langit kaya napinsala ang daloy ng kanyang puso at bumaliktad ang daloy ng kanyang enerhiya. Anong pinilit na pag-ensayo? Ako. Ako ang tunay na Masked Billiard God. Ang set na ito ng lumilipad na dragon sa langit ay sa akin talaga. Ako ang Masked Billiard God. Ang lahat ng ito ay pagmamay-ari ko. Ang Golden Scale Dragon Pattern Q na ito ay sa akin din. Naglakas loob ka pang magpanggap bilang Masked Billiard God. Mga kawal, dalhin niyo silang dalawa at ilayo sila rito. Hindi na kailangan. Pinilit niya ang pag-iensayo ng lumilipad na dragon sa langit kaya nagulo ang daloy ng kanyang ugat. Tiyak na hindi na siya magtatagal. Hayaan na lang siyang harapin ang sarili niyang tadhana. Ang pagtatangkang baguhin ang tadhana ay nararapat lang na pagbayaran. Young Master Lu, nagpagod po kayo. Ay naku, di na ako makapaghintay. Siguradong matatalo si Lin Feng. Ngayon, kunin niyo na si Su Yue para sa akin. Ay, huwag kayong lalapit. Tigil. Feng, bakit lumabas ka na agad? Hahaha, bakit? Sa ilalim ng mga kamay ni Masked Billiard God, di ka man lang nakatagal ng isang tira? Tamang-tama ang labas mo. Ngayon ay gagawin kitang isang kahiyahiyang lalaki. Dadalhin mo ang asawa mo sa kama ko at panonoorin mo ng maigi kung paano ko hiyain ang babae mo. Hahaha. Tapos ka na. Gusto mo akong labanan? Gusto mo bang mawala ang buong pamilya ni Su Yue dahil sa iyo? Sino ang gusto mong mawala? Sino ang gusto mong isama sa huling hantungan mo? Pinuno ng bansa. Ginoong Shu. Tamang-tama ang dating nyo. Ang tangang ito ay natalo sa laro. At nagbalak pa talagang tumakas. Kung hindi dahil sa pagbabantay ko rito, muntik na siyang makawala. Gonggong. Ang ibig mong sabihin, siya ang natalo? Siyempre naman. Ang tangang ito, paanong magiging katapat ni Diyos ng bilyar? Kung ganoon, sa tingin mo, ang pagpapanggap bilang nakamaskarang Diyos ng bilyar, ano ang dapat na parusa? Dahil naitangin niyang linlangin si pinuno ng bansa. Sa tingin ko, dapat mo nang tahiin ang bibig niya, tapos ay saktan ang kanyang mga kamay at paa, para habang buhay hindi na siya makahawak ng cue ball. Kung hindi pa sapat yan para gumaan ang loob niyo, sa tingin ko, dapat siyang parusahan kasama ang mga kasabwat niya, at tapusin na silang lahat, para itapon sa labas. Ito ba? Hindi ba masyadong mabigat? Ay nako, naglakas loob siyang linlangin si kagalang-galang na pinuno, magaan pa nga ang parusang iyon para sa kanya. Sige, gagawin natin ang ayon sa sinabi mo. Sandali. Kagalang-galang na pinuno, Lin Feng, ang lahat ng ginawa niya, sarili niya lang iyong pagkakamali. Tama. Ay, huwag naman sanang madamay ang mga walang sala. Totoo yan? Kagalang-galang na pinuno, isinusumpa ko sa aking pagkatao, maraming taon na kaming walang komunikasyon sa pamilya niya, matagal na kaming walang ugnayan. Susulat na kami ng kasulatan ng pagtiwalag ngayon? Mula ngayon ay wala na kaming kaugnayan sa kanya. Wala na talagang kaugnayan. Ikalawang amain? Ikalawang tiyahin?
Ginamit niyo lang kami kanina dahil sa relasyon niyo sa pamilyang Su para makipag-agawan sa billiard room. Ngayon naman, takot kayong madamay. Kaya mabilis kayong naghugas kamay? Hindi ba kayo natatakot na parusahan ng langit? Parusa ng langit? Nagpalaki kayo ng isang hangal na nagdadala ng malas sa pamilya. Ito ang tunay na parusa ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kaming tatlo sa pamilya ay marangal at tapat. Hinding-hindi kami magpapaloko sa inyong mga hangal na yan. Marangal at tapat? Hindi niyo yan deserve. Kahit pa nagsinungaling si Lin Feng at nagpanggap bilang masked billiard god, mas mabuti pa rin kami kumpara sa inyo na puro pansarili lang ang iniisip ng libu-libong beses. Ikaw? Yueyo, dahil gusto nilang pumirma ng kasulatan ng paghihiwalay, pumayag na tayong pumirma sila. Ha. Dahil kayong lahat ay gustong pumirma ng kasulatan? Kung gayon, ako na ang magdedesisyon para sa inyo ngayon. Maraming salamat, kamahalan. Kagalang-galang na pinuno, bilisan mo at hulihin na silang lahat at parusahan ng matindi. Sige, mga tauhan. Masusunod. Hulihin sila. Hoy, anong ginagawa nyo? Ay. Anong nangyayari? Bakit nyo kami hinuhuli? Bitiwan nyo ako. Pakawalan nyo ako. Bakit nyo ba ako hinuhuli? Kami ang pamilyang Lu. Nahanap na ang masked billiard god, bayani ng Great Xia. Nagagawa nyo ba kaming hulihin? Ayaw nyo na ba sa buhay nyo? Tama lang ang hinuli nila. Ang hinuli nila ay ang mga gaya ninyong makasarili at taksil na mababang uri ng tao. Di ba sabi mo sa hari na ang mga nagpapanggap na masked billiard god ay hulihin at tahiin ang kanilang bibig, balian ng mga buto at parusahan hanggang sa mawala ang kanilang mga kasama para ipakain sa aso? Dapat ikaw ang hinuli nila. Anong kinalaman ko riyan? Idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ang nasa harap mo ngayon, ang tunay na masked billiard god. Ano? May mali ba rito? Si Lin Feng ay si masked billiard god. Pa, bakit ka rin hinuli? Di ba halata? Bakit ako nagkaroon ng anak na kasing mangmang mo? Lokon, alam niyo ba na ang ginawa niyo ay isang malubhang pagtataksil sa pinuno? Kagalang-galang na pinuno. Wala akong sala. Ang pagpapanggap na masked billiard god ay pakana ng tatay ko. Wala talaga akong alam. Kung siya walang alam, lalo na ako, hindi naman ako kabilang sa pamilyang Lu. Wala akong sala. Wala kayong sala? Dahil hindi niyo alam ang mga nagawa ninyong kasalanan, hayaan niyo at sasabihin ko sa inyo. Unang kasalanan, pananamantala sa iba, pagsasagawa ng pandaraya sa laro, at pilit na pag-agaw sa billiard room. Ikalawang kasalanan, pamimilit sa mga kababaihan, sinasadyang pananakit sa kapwa, at paggamit ng kapangyarihan para mang-api. Ikatlong kasalanan, ang panloloko kay pinuno ng bansa, pagpapanggap bilang si masked billiard god, ito ay di mapapatawad. Ako ang pinuno ng Haicheng. Napakayaman ko. Ano naman kung gusto ko ng isang babae? Malapit na ang katapusan mo, pero wala ka pa rin pagsisisi. Lin Feng, magkapamilya tayo. Tulungan mo naman kami. Hindi mo naman kami kayang talikuran, di ba? Lin Feng, may kasalanan kami pero hindi naman dapat na maging ganito ang parusa. Pakiusap kay kagalang-galang na pinuno. Bigyan mo kami ng pagkakataon at palayain na kami. Tama? Hindi rin namin alam na mauuwi ito sa ganito. Sino ba namang mag-aakala na isa siyang hangal na hindi alam ang sarili niyang pagkakakilanlan? Kung alam lang namin, hindi sana hahantong sa ganito? Oo, tama? Lin Feng, magkapamilya tayo. Kapag naging matagumpay ka na, huwag mo kaming kalilimutan. Wala na ba kayong hiya? Wala na ba kayong hiya? Huwag ninyong kakalimutan. Kayo mismo ang pumirma sa kasunduan na to. Yue, paano mo gustong parusahan sila? Gawin natin ang tulad ng sinabi nila kanina. Hayaan nating sina pinuno ng bansa at Ginoong Shu ang bahala sa kanila. Sige, ako na ang tatapos nito para sa inyo ngayon din. Mga tauhan, ilayo sila rito. President Chen. Pinuno ng bansa, ano po ang ipag-uutos ninyo? Bawiin agad ang lahat ng imbitasyon para sa memorial service bukas sa inyong Billiards Association ay magdaraos ng isang malaking piging sa Haicheng upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Masked Billiard God. Opo. Diyos ng bilyar, bukas, inaanyayahan ko ang iyong buong pamilya. Sana ay makapunta kayo. Huwag kang mag-alala, darating ako. President Chen,
Maaari mo bang padalhan ng imbitasyon ang aking guro na si Heavenly Venerable Feihe? Ang guro ninyo ay si Heavenly Venerable Feihe? Kaya naman pala naging magaling ang estudyante dahil sa mahusay na guro. Tama ka. Tinuruan niya akong maglaro mula pa noong bata ako, kaya narating ko kung nasaan ako ngayon. Kaya ngayong nagbalik na ako, ang unang taong gusto kong makaalam ay walang iba kundi siya. Natalo ka. Ano? Sinasabi mong hindi pa siya nawawala. At palihim na natutunan nang hindi ko alam ang 18 estilo ng pagpapasuko sa dragon at 6 na dragon na umiikot? Guro, ano na ang gagawin natin ngayon? Kapag nalaman talaga ni Lin Feng na kayo ang nagpahamak sa kanya at palihim pang nakipagsabwatan sa Dashi, siguradong hindi niya tayo palalagpasin. Wala kang silbi. Dahil diyan, ako na mismo ang tatapos sa kanya. Hindi ko hahayaang mahadlangan niya ang ating dakilang plano sa Dashi. Mabuti na lang at naghanda ako ng plano noon at hindi ko ibinigay ang lahat ng aking kaalaman sa kaniya. Sabihan si Haring Bola. Buhay pa si Diyos ng bilyar. Itutuloy ang plano bukas. Ay nako. Sinong mag-aakala na ang loko-lokong manugang ng pamilyang Su natin ay ang Diyos ng bilyar pala? Ha. Pa, kahit ano pa ang katayuan ko, habang buhay akong magiging manugang ng pamilyang Su. Mabuti. Oh, siya nga pala? Iho, may isang tao kang dapat pag-ingatan. Noong nawala ka, 3 taon na ang nakararaan. May isang dashi na nagngangalang Kuroda, ang pilit na nagpapalawak sa Great Xia ng impluensya ng mga dashi. Nagpapakilala rin siya bilang hari ng bola ng Daxia at patuloy na ginigipit ang koponan nating mga Great Xia. Dahil nalaman niyang nagbalik na ang Diyos ng bilyar. Sa handaan bukas, siguradong pupunta siya. At ano naman kung pumunta siya? Isang hamak na dashi lang na naglakas loob na magmayabang sa Great Xia ay dapat lang napagbayarin. Yuer, tingnan mo itong suot ko. Hindi ba masyadong magarbo? Ayos lang yan, ma. Tulungan niyo naman ako, tabing iba ang kurbata ko. Hindi, maayos naman. Pa, ma, wag na po kayong kabahan, isa lamang itong ordinaryong pagdiriwang. Ay, anong nangyayari rito? Tabi, tumabi kayong lahat. Anong ginagawa niyo? Haring Bola, ang bulwagan ay ayon sa inyong utos na naihanda na namin. Nasisiyahan ba kayo rito? Dito po kayo dumaan. Inihanda ko po para sa inyo ang pangunahing upuan. Ha. Kaya pala, may traidor pala rito. Maupo po kayo. Pa, maupo rin po kayo. Hoy! Sino ba kayo sa akala nyo? Karapat-dapat ba kayong umupo rito? Ang lugar na ito, kung si Dashi ay pwedeng umupo, ako na si Daxia, hindi pwede. Ano naman kung Great Xia siya? Si Haring Bola lang ang karapat-dapat na umupo rito. Sa mundo ng sports sa Great Xia ngayon, halos kalahati ng tagumpay ay pinamumunuan ni Haring Bola sa pamamagitan ng Dashi Team. Kayong mga pamilyang walang kwenta, kahit humalik sa sapatos ni Haring Bola, ay hindi kayo karapat-dapat. Ikaw. Bukang bibig mo si Haring Bola. Ang mga taga-Great Xia na sina Billiards Association at pangalawang pangulo ay naging mga tuta na pala ng mga taga-Dashi. Ang lakas ng loob mong tawagin akong aso? Kayong mga tauhan, ilabas nyo sila rito. Opo. Sandali lang. May dala kaming imbitasyon. Pumasok kami rito ng maayos at patas. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Imbitasyon? Patingin nga ako. Ikaw. Wala na. Maaari na kayong umalis. Bakit mo pinunit ang imbitasyon namin? Ay nako, pinunit ko na. Ano ngayon? Kayo ang mga pamilyang Su ng Haicheng, di ba? Kahapon, pagbalik ni na pinuno ng bansa at Elder Shu sa Haicheng, ay agad nilang pinarusahan ang inyong pamilyang Su. Kayong mga makasalanan, may lakas pa kayo ng loob na pumunta sa Ball God's Return Banquet?
Sinasabi mo bang hindi ako pwedeng pumunta? Maaari mong itanong kay President Chen kung ang banket ng pagbabalik ba ngayon kung wala ako ay magpapatuloy pa ba ang operasyon. Sino ka ba sa akala mo? Siya si Masked Billiard God. Higit na mas marangal ng 100 beses kaysa sa sinasabi mong haring bola na yan. Sino ang nanggugulo rito? Sino ang nanggugulo rito? Sinasabi ko sa inyo, Haring Bola, ilang hamak na aso lang to na nagwawala rito. Gusto nilang magpanggap na Diyos ng bilyar para makasali sa piging. Palalayasin ko na sila agad para hindi na sila makadumi sa paningin nyo. Ha ha ha. Isang taga-Daxia, lumuluhod pa sa harap ng taga-Dashi. Isa kang tuta ng Dashi at naging pangalawang pangulo ng Billiards Association. Kaya naman pala ang football ng Daxia ay hindi na muling nakabangon. Uwe, ang pagiging tuta ni Haring Bola, akala mo ba ay kayang gawin ng kahit sino? Ang tingin ko sa inyo, naiinggit lang kayo dahil wala kayo sa posisyon ko. Ha ha ha, mga bata, kalad ka rin sila palabas at saktan. Sigurado ka bang sasaktan mo ako? Pinapayuhan kitang magtanong muna kay President Chen. Kung hindi, natatakot ako na di mo kayang harapin ang magiging resulta nito. Sapat ka ba para gambalain si President Chen? Kumilos na kayo. Sugod. Sandali. Siya nga. Ikaw ba yung masyadong pinupuri at sinasabing napakagaling na nakamaskarang Diyos ng bilyar? Maligayang pagdating. Heto ang regalo ko para sa iyo. Huwag kang sumobra. Nangahas siya sa handaan ng pagbabalik ni Diyos ng bilyar, magsabit ng kurtina at magpadala ng bulaklak para sa patay. Masyadong mayabang si Haring Bola. Ngayon ang Daxia Billiards World ay pag-aari na ni Haring Bola. Kahit bumalik pa si Diyos ng bilyar, wala na rin itong silbi. Lumuhod ka sa harap ko, sumigaw ka ng 3 beses ng lolo hari ng bilyar, natapos na ang Daxia Billiards World at pakakawalan kita. Ano sa tingin mo? Paano kung ayoko? Ayaw mo sa madaling paraan, gusto mo sa mahirap. Halikayo. Iakyat ang kasunduan sa dugo. Opo, opo. Simple lang ang rules. American Billiards. Kung sino ang may pinakamabilis na oras na maubos ang lahat ng bola sa mesa, siya ang mananalo. Ang matatalo ay kailangang magbayad ng buhay dito mismo. Haring Bola, Diyos ng bilyar, mukhang hindi na maiiwasan ang laban ngayon. Kapag natalo si Diyos ng bilyar, hindi ba't tapos na ang mundo ng sport sa Great Xia? Sige, pero para harapin ka, hindi ko na kailangang kumilos pa mismo. Maaari kang pumili ng kahit sino rito sa handaan at masisiguro kong matatalo ka niya. Napakayabang mo. Akala mo ba, ang mundo ng sports ngayon ay iyo pa rin? Pumili ka na. Eksakto, 10 minuto mula ngayon, formal nang magsisimula ang pagtitipon. Ito ang babae ni Diyos ng bilyar? Siya ang pinipili ko. Balita ko, taga-suklan daw sila. Yung mga yon ba na sumikat noong unang panahon, pero ilang henerasyon na puro walang kwenta ang suklan? Yari na. Nagbibiro ba sila? Paano tayo mananalo niyan? Narinig mo ba? Ngayon ang lahat ay alam na kung sino ang mananalo at matatalo. Sige na, simulan na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Masyado kang matigas ang ulo, ipapakita ko sa iyo. Ang tunay na lakas ng Haring Bola. Afeng, paano ko matatalo si Haring Bola? Mabuti pang ikaw na lang ang gumawa nito. Lin Feng.
Sa loob ng 3 taon ay tinalo ni Haring Bola ang buong Great Xia. Wala siyang kahit isang talo. Hindi kailanman magiging katapat niya si Yueyo. 50 segundo. Ang tanging makakagawa nito ay siya lang. Bilisan nyo. Oras na para sumalang kayo. Ang teknik na yun kanina, sino ba talaga ang nagturo sa'yo? Ang bolang, yun ay hindi naman. Akala mo ba, iisa lang ang marunong ng shadow shift? Ang ibig mong sabihin, ang amo ko ang nagmamanipula sa laro mo? Imposible. Ang amo ko ay hinding-hindi magiging traidor sa bayan. Ha. Sa mundong ito, walang bagay na hindi kayang ibenta. Kulang lang talaga ang binayad. Afeng, anong gagawin natin? Talaga bang talo na tayo? Huwag kang mag-alala. Dahil ang gamit ko ay guro at gumagamit ng shadow shift. Patunay, yan na malapit lang siya. Palabasin niyo siya. Sige, hahayaan kitang magpahinga ng payapa. Ha. Guro, ikaw nga ba talaga yan? Haring Bola, ano ang iyong utos? Nagtatampo ka ba sa akin? Dapat mong sisihin ang iyong pambihirang talento. Lihim akong nagsanay ng daan-daang tao, pero ikaw lang ang tanging isa na nakatuto ng 18 estilo ng pagpapasuko sa dragon. Ang isang taong tulad mo, kung hindi gagamitin para sa aking dashi, ay wala nang ibang pupuntahan kundi ang katapusan. Wawakasan mo ako? Dahil lang ba sa dashi? Siyempre, sayang lang ang ilang taon na ginugol ko sa pagsasanay sa iyo. Sige. Dahil sinubukan mo nang kunin ang buhay ko, nang minsan, mula ngayon, tapos na ang ugnayan nating dalawa. Wala na tayong relasyon bilang magmaster at estudyante. Lin Feng, 30 segundo na ang nakalipas. Oras na para kumilos ka. Napakasama mo. Hindi pa nga tayo nagsisimulang lumaban. Para talunin ka, 3 segundo lang ang kailangan. Si Lin Feng ay estudyante mo, di ba? Kahit isang araw lang na naging guro, ituturing na siyang ama habang buhay. Sabihin mo na sa kanya ang totoo, pagkatapos ay wakasan na ang lahat. Guro, ano ba talaga ang dahilan mo? Lin Feng, kung di mo iisipin ang sarili mo, parurusahan ka ng langit at lupa. Matagal na kitang pinayuhang sumali sa pambansang koponan ng dashi. Kung hindi lang dahil sa katigasan ng ulo mo at di pakikinig, bakit ko naman gagawin sa iyo na wakasan ang buhay mo? Wakasan ang buhay ko. Kaya pala nagawa niya ang lumilipad na dragon sa langit dahil ikaw ang nag-utos na tapusin ako. 15 segundo na lang ang natitira. Kakayanin ba natin to? Lin Feng, malapit na dumating si pinuno ng bansa. Baka pwedeng magtagal muna tayo. Makiusap tayo kay pinuno ng bansa na tulungan ka. Hanggat may buhay, ay may pag-asa. Sinabi ko na sa inyo. Ang tsansa nating manalo ay 100%. Nababaliw na ba ang Diyos ng bola? Sa laki ng lamang ng puntos na yan, paano pa siya mananalo? Dragon Subduing Slash. Ito ang tunay na galing ng nakamaskarang Diyos ng bola. Ang teknik na ito ay sa loob ng halos 100 taon. Ngayon lang muling magpapakita sa mundo. Sinabi ko na sa iyo na mananalo tayo. Paano to nangyari? Hindi ka tao, isa kang halimaw. Tanggapin mo. Ang pagkatalo mo. Hindi ako maaaring mawala rito. Ako si Hari ng Bola ng Daksha. Gusto ko kayong lahat ng mga tuta ng Great Xia ay tapakan sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ako pwedeng mawala. Hindi maaari. Napakalakas ng loob mo. Ginulo mo ang mundo ng sports sa Great Xia. Pinalakas mo ang puwersa ng dashi.
at binalak mong saktan. Ang Masked Billiard God, ngayon ay balak mo pang tumakas? Ang Great Xia ay hindi mo basta-basta maaring hamunin? Dakilang Lord ng Billiards. Dakilang Lord ng Billiards. Pakiusap, patawarin mo ako. Maawa ka sa akin. May kasalanan ako. Dakilang Lord ng Billiards, patawarin mo ako. Ipapahayag ko sa buong mundo na mas lamang ang Great Xia kaysa sa Dashi. Pakiusap, maawa ka sa buhay ko. Kung sino man ang mas malakas, gagamitin ko ang aking golf club para patunayan sa buong mundo. Diyos ng bilyar, mayroon akong hiling. Sabihin mo lang. Kung mawawala siya sa iyong salusalo, tunay na malas yon. Hawak niya ang maraming sikreto ng Dashi, kaya mas mabuting ibigay siya sa intelligence agency. Para sa isang masusing investigasyon, at saka na lang siya parusahan pagkatapos nito? Heavenly Venerable Feihe, ipinagpalit mo ang bayan para sa sariling interes, kapareho ka ng parusa ng mga makasalanan, dalhin siya. Ay, Lin Feng. Dakilang Lord ng Billiards, patawarin mo ako. Dakilang Lord ng Billiards. President Chen? Ang inyong Billiard Association, dahil nagkaroon ng traitor, simula ngayon ay ikaw ang mag-iimbestiga sa lahat ng Billiard Association sa bansa, pagkatapos ay tanggapin mo ang iyong parusa. Opo. Diyos ng bilyar, maraming salamat sa iyo. Ngayong araw ay tinalo mo ang masamang tao na si Dashi, ipinagmalaki mo ang ating bansa. Lahat ay makinig. Magbigay ng pinakamataas na paggalang, Masked Billiard God.